Hindi sila basta-basta makakawala rito. 'Di ba? Alright, so mga kababayan, pag-usapan naman po natin itong, syempre dun sa bagay na yan, sabi ko nga hindi makakawala, itong susunod na pag-uusapan natin, isa na namang napahiya na DDS, mga kababayan, ay pinalayas pala doon sa Quadcom. Itong, nung panahon po ng Quadcom, mga kababayan, yan ay November 13, na kung saan po ay nag-cover din tayo, nakita ko talaga while having the live coverage, nakita ko yung post ni Lorraine Badoy. Na sabi nga po niya, siya ay pinalayas. Sabi niya, napakalakas ko naman. Bakit ako pinalayas? 'Di ba? Ang totoo mga kababayan ko, hindi naman pinalayas. Nakita nga namin nandoon sa loob eh. Hindi. Ganito po kayo nangyari dito kay Badoy. At talagang pahiyang-pahiya po siya nang siya nga po ay pinalayas. Siya mismo ang umamin eh. Yung post niya, tapos yung post ng SMNI, mga kababayan, ay nagtutugma. Na kung saan po sinasabi dito, ito, wait lang photo capture. Ayan. Ay, iba yung nailagay natin. Ayan. Ayan nakalagay Badoy, hindi pinayagang pumasok sa Quadcom hearing sa issue ng war on drugs, mga kababayan. Kung naalala nyo po, nung panahon ng Senado, nung pinatawag si Digong, nung una-una siya pong nag-meltdown at nilaglag yung kanyang sarili, nandun din po sila Badoy, sila Vivian Velez, etong sila Philip Salvador, mga vloggers, member ng PDP, at yung kanilang mga supporters, sila Sandra Cam, nandun din po, mga kababayan. At kung natatandaan nyo, sila din po yung mga pumalakpak nung panahon na si Digong ay, alam nyo na, nakikita na natin na parang siya overwhelmed na masyado doon sa Senate. At talagang siya na yung nagpapatakbo ng hearing ng Senado. Nandun din itong sila Badoy. Ngayon mga kababayan, dahil nga po siguro nakita ng Quad nung nakaraan, irrelevant naman itong si Badoy. 'Di ba? Sabi ko dito, kahit sino pwedeng pumasok diyan sa Quadcom kung papayagan ka. 'Di ba? Kung papayagan ka. At kung hindi ka naman papayagan, mga kababayan, sa labas ka. 'Di ba? Itong si Badoy nung pagpasok daw po, ang ginawa sa kanya ay pinalabas. Kasi itong si Badoy, kumbaga nakita naman natin na talagang mapanira ito. Sinisiraan nila ang Quadcom. Sinisiraan nila ang Congress. Sinisiraan nila ang pamamahala ni Speaker Martin Romualdez. Di ba? So yung tapang-tapangan ng mga to, mga kababayan, hindi umubra. Hindi umubra. Pinalabas ngayon siya. Pinalabas. Alam mo ang nangyari po? Nung pinalabas, dahil nga siguro nag-aasta na magaling, nag-aasta na VIP na naman, 'di ba? Ang ginawa po sa kanya, kinaladkad sa labas. Hindi naman totally kinaladkad na hiniklas ganon. Siyempre kinausap siya. 'Di ba? Kinausap itong si Badoy, mga kababayan. Ayan po, kinausap siya para palabasin. Ayan yung suot niya noon eh. 'Di ba? Kinausap siya para palabasin. Ngayon, nung pinalabas siya, ang ginawa nito, mga kababayan, parang nag-tantrums. Bakit nag-tantrums, GP? Ang kwento po sa akin, mga kababayan, inantay niya daw si Digong. Inantay niya raw si Digong. Tapos nung si Digong kasi, di ba nung una, gumagala-gala pa, nasa labas lang. Ayaw pang pumasok. Ang ginawa, mga kababayan, mga ka-GP Natics, inantay talaga niya si Digong. Nung dumating na si Digong, saka lang po nakapasok etong sila Badoy. Ang sabi ni Digong, kasama daw po niya. So, syempre, para hindi naman kahiya-hiya, pinayagan na ng Quadcom na pumasok. Kaya lang, meron pa rin atang sa kanya. Meron pa rin tawag dito. Meron pa rin sinabi sa kanya
na kailangan nilang gawin, na kailangan nilang sumunod, kailangan nilang panatilihin ang pagiging tahimik, kailangan nilang mag-observe lang, hindi sila pwedeng makialam, mga ka-GP Natics. Di ba? Yun ang sinabi sa kanila. Kaya ulit nakapasok itong si Badoy at nakita natin yan sa likod nung panahon na nagwawala itong lalaking Cardema na pinag-initan po itong si Colmenares. Di ba nakita natin si Badoy, tahimik lang, nagtitext. Oh. Pero grabe daw po, according doon sa mga tao na nakausap natin, pahiyang-pahiya daw po itong si Badoy. Akala kasi nila, asta sila na magaling. Asta sila na super VIP dahil nandyan yung Tatay Digong nila. Diba? Oh. Kelly, nakita ko din si GP. Matagal po ako nawala, no? Renato Inorino, lumutang na yung mga pulis na naging kriminal, yung mga naging uto-uto. Oh. So, sa madaling sabi mga ito, mga kababayan, hanggang doon lang sila sa Senado. Pagdating po sa usapin ng dyan sa Kongreso, hindi na po nila kakayanin. Hindi po nila kaya yung mga galing na mga congressman. Diba? Meron pa nga ditong issue ngayon na pinagbibintangan niya Na, hindi ko lang maalala. Dapat ko content ko rin yun ng mga nakaraang araw. Kaso di pa ako magaling Pero siguro sa mga susunod, makikita ko. Diba? Anyway, mga kababayan, dapat ganito talaga ang ginagawa sa mga tao na actually sinabihan pa rin ito tumatawa pa to at pumapalakpak nung panahon na yon. Nagsalita si Chairman Ace Barbers na wag nilang gagawin yon. Sa susunod na gagawin nila yon, na magtotont sila, palalabasin sila. Hindi yan yung kasabay nung kay Cardema, mga kababayan. Meron pa silang unang ginawa doon. Ginagaya nila yung kanilang pamamaraan na ginawa nila doon sa Senado. Doon sa Senado, alam naman natin, masyadong malalambot. Mga pro-Duterte lahat. Kaya kung tutuusin, tinatawanan pa nila yon, nginingitian pa nila yon. Diba? Wela nila Bina, good evening,